What's up everyone? Ako na naman si Zia Insta Review at mag-share na naman ako sa inyo ng mga pwede nating mautangan dahil nga malapit na ang pasukan ng mga estudyante sa college. Okay, so sa lahat ng students, parents, guardians, at aspiring professionals na nanonood ngayon, welcome ulit dito sa ating channel nga. May mga tanong ako sa inyo. Ilang beses na ba kayong nakarinig ng salitang, gusto ko sanang mag-enroll pero kulang ang budget, sayang ang pagkakataon, pero hindi ko pa kayang bayaran ang tuition. Next semester na lang siguro ako mag-aral, no? Para sa maraming Pilipino, hindi kakulangan talaga ng pangarap ang problema, kundi ang challenge dito ay kung paano mababayaran ang tuition sa tamang oras. At dito nga pumapasok ang Bukas. Ang Bukas Tuition Installment Plan ay ginawa upang gawing mas abot kaya ang edukasyon para sa bawat Pilipino. Sa halip na mabayaran or magbayad ng malaking halaga ng isang bagsakan, maaari ninyo itong hulugan buwan-buwan sa paraang mas magaan sa budget. Ngayon nga, pag-uusapan natin kung paano ito gumagana, sino ang maaaring mag-apply o pwedeng mag-apply, ano yung mga requirements, at paano makakatulong ang Bukas sa pag-abot ng inyong educational goals. So unahin natin ang pinaka-importanteng tanong, ano ba ang Bukas Tuition Installment Plan? Simple lang mga ka-ins review, ito ay isang educational financing solution na nagbibigay sa mga estudyante ng alternatibong paraan para bayaran ang kanilang tuition fees. Sa halip na magbayad ng buo sa enrollment period, maaring hatiin ang tuition sa mas manageable na monthly installment. Ito yung mga features, monthly payments, flexible installment terms, fully online application, at competitive interest rates. At yung payment nito directly sa school. Ang available installment terms naman, merong 4 na pagpipilian. Una, pwede sa loob ng 3 months, pwede rin 6 months, 9 months at 12 months. Depende ito sa school at sa approved terms ng applications. Mas mahaba ang payment terms, mas maliit ang monthly payment. So halimbawa, kung ang tuition fee ay 60,000, sa halip na maglabas agad ng 60,000 sa enrollment period, maaari itong hatiin sa ilang buwan depende sa approved plan. Mas madaling ma-manage kasi ang budget ng pamilya habang tuloy-tuloy ang pag-aaral. Alam na kasi natin, di ba, na lahat na ay tumataas talaga yung mga gastusin. Hindi lamang sa tuition, kundi yung mga binabayaran ng isang estudyante. Mga books, no, yung projects, transportation, internet, allowance, sabay ang gastos, malaking pressure ito sa pamilya. Kaya nga sa pamamagitan ng Bukas, no, hindi kailangang ipagliban ang enrollment ng inyong mga anak, no, or ng isang estudyante. Hindi na kailangang hintayin sa susunod na semester, hindi na kailangang manghiram sa maraming tao para lang mabayaran ang tuition, at nagiging mas accessible ang edukasyon. At kapag mas accessible ang edukasyon, mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon na maabot nga ang kanilang mga pangarap. Ngayon naman, sino nga ba yung mga qualified mag-apply dito? Ang una, ikaw ang iyong co-borrower at ang additional contact person ay dapat Filipino citizen. Number 2 na requirements, no? Dapat ikaw ay 18 years old pataas. Number 3, dapat mag-enroll bilang undergraduate student o postgraduate students sa isa sa mga partner school ng Bukas. Ito ay para masiguro na ang tuition financing ay gagamitin para sa actual na educational expenses. At pag-uusapan naman natin ngayon ang mga dokumentong kailangan. Para sa mga borrower at co-borrower, kailangan meron tayong valid ID, proof of residence, proof of income, at para sa mga students naman, yung school assessment form lang naman yung kailangan nating isubmit. Pwede rin yung tuition fee billing or tuition billing, registration form, statement of account, certificate or matriculation, screenshot ng student portal. So mahalagang malinaw at updated ang lahat ng dokumento, no, para mas mabilis ang processing. Tandaan kasi natin, maaring humingi ng additional documents ang assessment team depende sa application. At isa sa mga madalas itanong nga, ano nga ba ang co-borrower? Ang co-borrower ay isang taong may shared response installment plan. Maaari siyang parents, siblings, relative, spouse, trusted family friends. Ang co-borrower ay may equal liability sa loan. Kaya mahalaga talaga na pumili ng taong handang suportahan ng iyong educational journey. Ito ay requirements para sa application process. Bukod sa co-borrower, kailangan din ng additional contact person. Sino siya? Ito ang emergency contacts, okay?
Ang requirements lang naman dito, at least 18 years old, nakatira sa Pilipinas, may active mobile number, merong email address, at mahalaga ito para magkaroon ng alternative contact information kung kinakailangan. Isa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa bukas ay ang fully online process. Wala itong pila, walang manual na forms, walang kailangang puntahan, hindi natin kailangang pumunta sa kanilang opisina. Ang kailangan nyo lang gawin, number 1, mag-create lang tayo ng account. Mag-register online at gumawa ng bukas account. Number 2, kumpletuhin ang iyong student profile. Mahalagang maabot ang profile level 3 para maging eligible sa application. At number 3 nga, mag-upload lang tayo ng mga requirements. I-upload ang lahat ng kailangang documents, siguraduhin malinaw at readable yung files. Number 4, isubmit lang natin yung application. Kapag kompleto na ang mga requirements, maaring isubmit ang application. At number 5, karaniwang processing period. So, meron itong 3 hanggang 5 business days para i-process nila ang inyong application. At syempre, number 6, yung review, approve, offer. Kapag approve, isa-check muna nila or kailangang ma-check mo yung terms at computations. Basahin ng mabuti yung loan agreement bago ka mag-confirm. At number 7, ikaw at ang iyong co-borrower ay kailangang mag-confirm nga ng agreement. Ang borrower ay magko-confirm sa bukas account. Ang co-borrower naman ay makakatanggap ng SMS signing link. Okay? So, ang disbursement naman nito, ito yung step 8 or number 8. Kapag kumpleto na ang confirmation process, ididiretso ng bukas ang payment sa school. Karaniwang nasa 1 hanggang 2 business days ang release nila. Pagdating naman sa rate, ang standard installment plan ay may monthly interest rate na nagsisimula sa 1.90% per month, maaring umabot hanggang 4.90% depende sa school at assessment result. Then meron din itong one-time origination or service fee, karaniwang nasa 4.5% hanggang 10%, kaya mahalagang tandaan, ang final rates ay depende sa resulta ng application sa partner school. Kaya laging basahin ang approved computations bago tayo pumirma. Okay? So, disclaimer lang bago natin ituloy, hindi po ako binayaran nitong mga pautangan na to para i-endorse sa inyo or i-share. So, by the way, gumawa lang tayo ng research para ma-share ko nga sa inyo yung mga pwede nating malapitan kapag kailangan natin ng financial support, ng extra cash nga, dahil nga magpapasukan na naman yung mga college students. So, for sure, marami talaga tayong pagkakagastusan. Then, ilan sa mga tanong, pwede bang 100% ng tuition fee ang ma-cover? So, yes, maaaring umabot hanggang 100% ng tuition fee ang coverage depende sa approved application. And, ibang katanungan, gaano katagal ang approval process? So, sabi ko nga kanina, karaniwan 3 to 5 business days. Then, saan po mapupunta yung pera, no? So, direktang ipapadala sa school ang tuition payment. Then, number 4, paano kaya kung may kulang sa application, no? Makakatanggap ng request for revision at maaari mong i-update ang requirements para maipagpatuloy mo nga ang iyong application. Kaya nga, bago tayo magtapos, mga ka-interview, mga parents, mga students, no? Gusto kong iwan sa inyo ang isang mahalagang mensahe. Ang edukasyon kasi, or ang edukasyon ay investment para sa kinabukasan. So, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa budget upang maabot ang iyong mga pangarap. Kaya nga, sa tulong ng bukas tuition installment plan, mas nagiging possible para sa mga Pilipino na makapag-enroll o makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral at makapagtapos sa kanilang pag-aaral nga. Kaya kung handa ka nang gawin ang susunod na hakbang para sa iyong edukasyon, maaari mong simulan ng iyong application process at tignan kung anong installment option ang available para sa iyong school. So, yan na nga. Again, thank you for watching. Maraming salamat sa iyong oras, sa panonood nga, at good luck sa iyong academic journey. At sana talaga mas maraming Pilipino ang mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral at magtagumpay. So, sana kung nakatulong yung video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe, and i-share mo na rin yung video na ito sa iyong kaibigan, sa iyong classmates, sa iyong kumare, no, para ma-check din nila. At kung gusto nyo bang ma-explore itong bukas tuition installment plans, ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section. So, i-click nyo nga lang yan, then i-explore nyo kung ano pa yung iba't ibang feature na mayroon ito na maaaring hindi ko nabanggit. So, ayan, thank you for watching at see you nga sa aking next video. Bye!